If we are believing we are the bride of Christ, there's something missing here. Iba ang Hudyo at iba ang bride sa panahon ng 7 church leaders. Okay? So, kung babasahin natin dito sa Matthew chapter 28, verse 5. Basahin mo na. But the angel answered and said to the woman, take note, to the woman, angel, no. And he said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Rabbi Yeshua, or Jesus, who was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, come, see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. 9. Matthew 28:9. Pero i-flash mo lang muna yung ibig sabihin ng Sabat. Verse 9. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice. Okay? So they came and held him by feet and worshiped him. Sino yung unang sumamba doon sa ating Panginoon? Isang babaeng makasalanan. Ay, tayo kay shadow lang lamang ito, mga kapatid, no? Huwag ninyong i-extreme o i-conclude ang mga bagay na sasabihin ng inyo na lingkod ng inyong kapatid. Okay? Verse 10, then Jesus said to them, do not be afraid, go and tell my brethren to go to Galilee, and there will see me. May command, may utos. Nakuha ko na bro, yung ibig sabihin ng Sabat. Ang ibig sabihin ng Sabat, rest, di ba? Rest. Tama? Yung binasa kanina? Amen, amen. Di ba? Specific yung ibig sabihin ng Sabat is rest. Okay? Tama po ba yung binasa natin kanina sa ano yun? Matthew. Di ba? Rabbi Yeshua is the Lord of Sabbath. Amen? Okay. Pansinin ninyo, pansinin ninyo. Bakit nagkukuman dito si Rabbi Yeshua in this verse? And what day, kung bibigyan kayo ng araw, puntahan natin sa John chapter 20. Bro, punta mo, John chapter 20. Pansinin ninyo yung woman, there's something sa kanyang kaluluwa, sa kanyang mind. Masyado siyang nag-aalala doon sa katawan ng ating Panginoong Yeshua. Pansinin ninyo, there's something trouble sa kanyang puso, pero hindi ng mga disciple. Naghahanap ba sila ng kapahingahan? Hinahanap ba nila yung totoong Panginoon ng kapahingahan? Yes! At ito ang nanutos na ating Rabbi Yeshua sa Matthew kanina. Chapter 20, verse 19. Verse 19. John chapter 20, verse 19. Sabi nga, then, the same day, what is day? The same day, first day of the week. Tapos na yung Sabat. Amen? Tapos na yung Sabat. Walang problema sa church na ito, mga kapatid. Kung kabalisa ka, para sa sa amin yun. Kaya rin namin mag-rest ng Sabado. Okay? The same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled. Pansinin niyo ha? Andun na yung mga disciple. For fear of the Jews, Jesus came. Pansinin nyo?
For fear of the Jews, Jesus came. Ay, sige, habang kumakain kayo, sana yung tenga nyo nandito, no? For fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them, "Peace be with you." Ano yung utos kanina? Bago sinamba ni Mary Magdalene, "Go, diba? Tell to my brethren." Kasi nakita ng Panginoon, mayroong trouble sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa. Mayroong something na nangyayari na hindi sila mapalagay. Parang pagod na pagod ang kanilang kaluluwa. No? Hindi sila mapalagay. Okay. Bigyan mo si Sir. Peace be with you. Verse 20. When he said peace, he showed them his hands in his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Kasi ninyo, when they see the Lord, all the disciples glad or rejoice, nag-rejoice sila or natuwa, nag-glad sila, di ba? Nakakuha yung mga kapatid. Masyadong mababaw ito, pero kung papansinin nyo sa meaning ng Sabat, is kapahingahan. Meron something trouble nga sa disciple before, no? Nang hindi pa nila nakikita si Jesus. Verse 20. Verse 24, ano natin muna? Now Thomas called them twin. One of the 12 was not there, was with them when Jesus came. Wala pa isa. And other disciples were said to him, "We have seen the Lord." Sabi ng mga disciples, kanino? Tapos na yung first week, tumatakbo na yung isang linggo na naman. Binabaybay na naman yung isang linggo, Pero wala rin si Thomas. Baybayin niyo yung verse na yan, So he said to them, "Unless I see," sabi ni Thomas sa mga disciple, sa kapwa niya disipulo, "his hands, the print of the nails, and put my fingers in the print of the nails, and put my hands into his sides, I will not believe." Kita nyo? Meron sa puso niya, sa kaluluwa niya. Meron trouble na nangyayari doon sa kaloob-looban niya, parang pagod na pagod siya, may gusto siyang malaman. Pero, unless, hindi niya mahawakan, hindi niya makita, itong si Rabbi Rashua o Jesus, sa kanyang kalalagayan na namatay siya, ay hindi siya maniniwala. Kita nyo? Ganon din tayo ngayon mananampalataya. Tayo kay Shadow, ngayon, pilit natin hinahanap, ang isang araw ng literal, Sabado ba o Linggo? Or what? Something. Di ba? Biyernes ba? Sabado ba o Linggo? Saan saan ka ba? Pilipino ka ba? Tiga Middle East ka ba? Udyo ka ba? Wala namang problema sa atin yung mga kapatid. Sabi ko nga dito sa church na ito, lalawakan natin ang ating pananawa. Walang problema sa amin. Tuloy natin. And after, verse 26, and after 8 days, ano yung after 8 days? Nakalipas na naman isang linggo. Kailan yun? First day of the week na naman. May napansin ba kayong ikapitong araw? Di ba? Wala na, hindi na sila nagsabat Sa ikapitong araw. And after 8 days. Ano? May binanggit pa? Wala na. Di ba? Okay. Meron pa tong malawak pagdating sa Genesis. Hindi kasi nakapako o nakabox ang ating Diyos sa isang araw lamang. His disciples were again inside and Thomas. Andun na si Thomas. Kompleto na. Bro, yung oras ko. The doors being shut. I stood in the midst. Ulit. Pakita na naman ang Panginoon natin. Peace to you. Yung pala yung tunay na hinahanap nila, mga kapatid. Hindi yung sinasabing literal na araw. Kung hindi si Kristo talaga ang hinahanap ng kaluluwa natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya kung hanapin natin yung araw na to, sige, dito ka sa Pilipinas, magtrabaho ka dito sa Pilipinas. Talagang magugulo na yan lang yung kaluluwa. Tatanggalin ako ng aking bus. Sa Sabado, Linggo ang day off ko. There's something, di ba? Kaya kung nandun ka sa Middle East, Biyernes yung
yung sabat doon. Eh, sa Batista ka naman ngayon. Hindi naman ako sa gusto nito. Hindi ako pwedeng mag-ano, matatanggal din ako sa gusto nito. There's something inside, mga kapatid. So ano pa talaga totoong hinahanap ninyo? Literal? Mga kapatid, we are the bride. There's something mystery na dapat natin panahilan. Nawakan lang natin ang ating pangunawa, ating mga but, ito yung maybe is our conclusion. But, mga kapatid, sabi ni James, no? Sabi ni James chapter 4, verse 17. Mga kapatid, siguro dito na ako sa chapter 4 ng James, chapter 4 ng James, verse 17. Hindi ko na masyadong habaan, no? Kasi ang mga kapatid, marami pang okay. Therefore, to him that knoweth to do good, and doing it not to him, it is sin. Kasi ninyo mga kapatid, kung ang inyong kaluluwa, kung ang inyong buddhi ay mayroong trouble sa loob, at nakikita niyo yung mga dapat na gawin at hindi niyo ginawa, there's something wrong inside you. Why? Because hindi niyo pa talaga, o hindi pa natin talaga nakikita ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Yun lang naman yan mga kapatid. Maraming type and shadow. Sabi ko nga kanina, no? Bago ko tumayo, this is the type and shadow only. We are not mixing, we are not extreme in every doctrine that we have today. Lawakan lang na natin ang ating. We have must be Berean. Amen? Yun lang naman yun eh. Maging Berean lang kayo mga kapatid. Meron tayong sinasabi sa tawag ng kapatid yung for sure. Mali. Pagka Berean ka, siyempre magiging professional ka. Kung baga sana hindi ka nakakabakabak sa kinabukasan mo. Isa insurance ka na. Assurance. Insurance at assurance ka na. Amen? So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Rami. Okay, salamat. So, yun pong wala na pong kasi marami po tayong So, yung time nyo sana. At yung 7 literals day, sabi Pastor Danny, hindi na po apply sa yung exercise po ng mga Hudyo na talagang nangilin sila ng ikapitong araw. Yung ikapitong araw, yun yung pinag-usapan dito. Yung ikapitong araw, meron po talagang special people na binigyan. At may mga talata talaga sa Bible na para sa kanila lang yun. At ang keyword ng Bible, yung mga inalis ay ito. Sila yung binigyan na mangilin ng ikapitong araw. Kaya, pagdating ng New Testament, at ang paliwanag ng Sabat, napakalalim yun. Amen. Amen? So, pwede pa natin buksan yun sa sunod kung gusto nyo po pag-uusapan yan. So, yung mga tanong nyo regarding dito sa dalawang panig na nag-uusap patungkol sa Sabat, i-reserve nyo. Dahil ituloy natin yung presentation. Brother Benry, hindi ko po alam kung sino yung iramin ko muna yung word na debate kasi hindi nyo naabutan kanina yung Ano pong topic, Brother Eric? Actually, hindi ko masyado yung kasi si Brother Jerry wala dito. Alam ko, in-announce niya kanina na yung sharing mo regarding sa ay isang dating daan ba? Dating daan. Ano po pangalan nila, Brad? Yung yata yun? Kayo yung representative ng dating daan? So wala Brother Benry. Kung wala ko kayong hindi po natin bubuksan na bibigyan po kayo ng slot. So wala pa. Kung wala pa, punta tayo sa pangalawa. Pastor Lito, ready ka na?